Recording in progress. Okay, hallelujah. Purihin ang Panginoon. Basa tayo sa awit 1 hanggang matapos. 6 verses lang naman ito. Ang tunay na kagalakan. Mapalad ang taong hindi naaakit niyang masasama upang sundan niya ang kanilang payot, maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ni Yahweh, siyang binubulay sa araw at gabi at araw. Ang katulad niya ay isang punong kahoy na sa tabing batisan, sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan. At anuman ang gagawin, ay nakatitiyak na magtatagumpay. Hallelujah. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis, siya ay nagtatangay at maipapadpad kung hanging umiihip. Ang masamang tao ay parusahan, hindi nagmimintis. Iwawalay siya sa pagkakatipon ng mga matuwid. Sa taong matuwid ay itong si Yahweh ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman, mga masamay ay mapapahamak. Hallelujah. Tunay nga na mapalad ang taong ang utos ni Yahweh binabulay sa araw at gabi at katulad ng isang punong kahoy sa tabi ng batisan, sariwa, laging namumunga sa kapanahunan at anuman ang katitiyak na magtatagumpay. Purihin ang Diyos. Tayo manalangin. Purihin ka, Panginoon. Sa pangalawang araw, sabi nga ng aming pastora, ay 50 Sundays na lang ang natitira. Bali, pangalawang Sunday ito sa 2026. Ngunit hindi Panginoon nabibilang ang pagsamba sa inyo. Ito'y patuloy na sinasamba ka namin, pinapupurihan at itinataas sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, na sa pangalawang Sunday na ito, Panginoon, ay nabasa namin ang awit 1, Panginoon. Nakagaya ng kami magtatagumpay, Panginoon, basta lagi lang namin basahin ang iyong banal na salita, araw at gabi, pagbulay-bulayan ito at sundin ito, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, hallelujah. Sa araw na ito, Panginoon, patuloy ka namin sinasamba at pinapapurihan. Itinataas ka namin, O Lord, sa aming mga buhay, Panginoon, na kayo ang aming El Shaddai, kayo ang aming si Yahweh, na makapangyarihan sa lahat, na anuman ang gagawin namin, basta kami magtiwala sa inyo at sumunod sa inyo, Panginoon. O Yahweh, kami ay hindi mo pababayaan. Purihin ka, O Lord, sa aming pagsamba na to, Lord, kayo po ang manguna, Panginoon. Pangunahan nyo ang inyong mga anak, O Lord, sa Mandako, sa Zoom, sa FB, sa face-to-face, O Lord. Pangunahan nyo ang bawat isa, O God. Na patuloy, Lord, hindi lang sa anuman ang aming gawin, O Lord, kundi, Lord, kayo mismo, O Diyos, ang aming masamba at mapurihan at mamigyan lugod sa aming mga buhay. Purihin ka, sabay ng iyong dakilang pangalan. Ano man nagawa naming mga kasalanan, Panginoon, tawarin mo kami. Pakalinisin mo ang bawat isa, O Lord, ano man ang aming salita sa gawa, Lord, hallelujah. Pakinangin mo kami sa araw na ito. Purihin ka, O Diyos, salamat sa aming mga kapatiran, O Lord, sa aming buong kapitbahayan, Panginoon, na makikinig ng iyong mga salita, mga awitin, Panginoon, hallelujah, hallelujah, at panalangin, O Diyos, hallelujah. Purihin ka, Panginoon, kayo po ang manguna sa amin, sambahin ng inyong dakilang pangalan. Ito po ang aming dalangin, sa pangalan ni Jesus, amen, amen, hallelujah.
Amen. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Are we ready to give praise unto the Lord? Give glory to God. Give glory to God. Meron po bang gustong patotoo sa buong isang linggo to ay una, ako na-discover ko yung isang bago naming kaopisina. Galing yun sa galing dun parang island provinces siya. Hindi ko alam kung Palawan yung dati niyang, tapos na-promote siya sa Cavite. So, inadapt namin siya sa region dahil nag-request siya. Anyway, doon sa party, ay nagpa-premyo siya ng 100 ata. O kaya 500. Hindi ko matandaan. Sabi niya, i-quote nyo sa akin yung, yung numbers 625, no? O 626, 626 ata. Tapos siyempre yung mga may alam sa Bible, ay walang alam, nagdududa. Sabi, ano ba yung numbers? Kung hindi ako nagkamali, 525 o 626. Tingnan ko nga dito sa natin. Unahan, malaking premyo. No? Natuwa lang ako kasi sa lahat ng games, sabi niya, meron pa, baka may pa-games pa. Kasi kung sino may pa-games, siya may pa-premyo. So, parang 500 data yung hinanda niya. Sabi ko, magbukas kayo ng Bible. Puntahan sila sa cellphone nila. Yung iba may mga Bible app na. So, yan, nag-unahan na sila. Kaso nauna si Levi, yung aming kasama din doon na born again. So, kaso nagkamali lang siya ng pag-quote. Kasi gusto pala niya, pag in-note niya yung pinaka-number, tapos pati yung verse. So, yung reference, hindi niya nabanggit. No? Yung, asa na ba yun? 5 ba yun? 526 o 626. Tingnan natin, 626. So, yung 626, ay 624 pala ang, teka, 25 ba yung, the Lord bless you and keep you. The Lord bless you and keep you. So, ano yun, sa Numbers 6:24. So, na-quote yun, sabi ko, dapat alam mo yun, dapat, sabi ko kay David. Nagtaas siya ng the Lord bless you and keep you. Okay, may kulang yun pala, gusto niya idugtong yung reference sa Numbers 6 verse 24. So, praise the Lord, kasi natuwa ako dahil meron palang, lalaki yun, lalaki, at saka at the same time, excuse me for that term, nung time na pumunta siya doon, ay parang takot sa kanya yung mga tao kasi parang stricto, laging nakatuwid, laging walang kibo. Pero mula na pumunta siya doon, madami kami laging libreng ulam kasi taga Quezon siya, nagdadala siya, pag Monday, nagdadala siya ng lulutuin at niluluto niya doon, pinapakain niya kami. Minsan malaking isda, so, yung magaling sa Quezon. So natuwa ako nung party, although medyo malagihay din siya kasi naggaganon din sila, yung mga lalaki. Anya, ito, palaro. Sabi niya, i-quote niyo sa akin ang Numbers 6 verse 24. At di nakatulala. Sabi niya, kasi first time na sa Christmas party, ay merong nagpalaro ng magko-quote ng verse. Sabi ko, Levi, dapat alam mo yun. Alam mo na yun, di ba? Dapat alam mo na yun. O tignan mo dyan para ma-sure ka. Tinignan niya kagad sa Bible app niya. Ako. So nauna siya, although hindi siya ang nanalo kasi hindi niya na-quote yung buong reference. So, yung mga iba, nag-anuhan na rin sa kanilang mga cellphone. So, ako. Tapos, medyo hindi tumatama. Kailangan kasi quote mo, hindi mo babasahin. Medyo hindi tumatama kasi merong tumama. No, kaya natuwa ako, puri ng Diyos, kasi isa yon sa pagpapakita na napaka-importante ng salita ng Diyos. Ang pinaka-importanting bagay, no,
na pwede nating maangkin o magkaroon tayo ay yung salita ng Diyos. Kasi yung salita ng Diyos, yan si Jesus yan eh. Wala na si Jesus sa presence natin, di ba? Pero si Jesus, sabi nga, in the beginning was the Word, no? Sabi niya. Si Jesus yun. Si Jesus yung Word. Kaya minsan, He is the Word of life, di ba? Ano pa yung mga title ni Jesus? Kaya, natuwa naman ako sa wow, nakakahanga, di ba? Nakakahanga na siya pa yung nagpalaro ng Bible verse na yon. So, mamaya, baka meron tayong quiz. Kung nandyan yung mga bata natin, pwede natin, take note natin hanggang sa matapos ang Bible month na to. At kung meron tayong Bible celebration, ini-encourage ko kayo na makisama para sa Bible celebration. Usually Saturday naman 'yun eh. Pwede para mapanood naman natin yung ating mga nagse-serve kay Lord na mag-perform, yung iba nagpe-perform, di ba? Hindi lang basta preaching and praying, performing, ganyan. It is a celebration day also. Alam niyo po ba na sa buong Asia, tayo lang ang Christian church, di ba? Hindi ko pa lang, i-google nyo kung meron na ibang sa buong Asia na Christian church. So tayo lang meron tayong Bible Society, Philippine Bible Society, na nangangalaga at nag-mission nila ng Bible. Magpakalat. Sa bawat family, meron dapat isang Bible. At ngayon, siguro na nila yan. Natupad na nila yung mission na yan. Pero bukod pa doon, hindi lang magkaroon ang bawat household na isang Bible, kundi maging makarinig din ng Ebanghelyo. Kaya, ini-encourage ko kayo, kung meron kayong kaibigan na gustong sharean, sabihin nyo sa akin para pupuntahan natin at alokin natin kung okay lang sa kanya, magkaroon tayo ng Bible study dahil libre po ako ngayon ng Friday. No, meron po tayong libreng araw. Libre na ako ng Friday. So, meron tayong isang araw na pwedeng iilaan sa pagba-Bible study. So, this is the moment. Lord willing, maging tuloy-tuloy kasi experimental pa lang yun, yung ating 4-day work. No? Kaya, hindi talaga tayo lalago hanggat walang nagtuturo ng Biblia at nagpipreach sa kanila. No? Kaya sabi nga, how can they believe if they did not hear? And how can they hear if nobody preach? Diba? Kaya kailangan meron tayong pagpunta sa kanila, pagpipreach at pagtuturo. So, praise the Lord. So, yun, ini-encourage ko kayo kung meron kayong kaibigan na tatanggap sa atin. Kung tawagin po natin yun, person of peace. To tatanggap sa atin ng malugod para makinig lang ng salita ng Diyos. Ano po? For starters po ng ating taon na ito at revival and renewal ng ating commitment sa gospel. Okay po? Amen ba? Amen. Amen. Praise the Lord. So, meron pa po bang magpapatotoo kung dahil pag wala na po, ay tutuloy na po ako sa pangangaral. Sige, si Nonoy siguro may verse yan di ba? Tsaka dapat may verse din si Bena kasi 3 na lang nga tayo dito, wala pa tayong verses. Ano ba yung verses? Awit sa'yo. Ha? Yung awit 1 na binasa. Memorize mo ba yung 6 verses na yon? Dati memorize. Yung awit 1 verse 1, mapalad. No? Blessed are those who does not, naakit itong masama. Mapalad ang taong hindi naakit. Yan.
Pagka biglaan, mahirap din maalala, no? Blessed are those who does not walk in the counsel of the wicked, nor stand, tama ba? Stand in the path of the unrighteous, nor sit in the seat of scoffers. Ayan. Progressive kasi yan eh. Listen, stand, and sit. Ayan. Blessed are those who does not hear the counsel of the wicked, nor stand in the path of sinners, and sit in the seat of scoffers. Progressive. Yan, praise the Lord. Hallelujah. Go, go, go. So, meron pa po ba? Glory to God. Kaya nga we are blessed sapagkat meron po tayong Philippine Bible Society at sa pamamagitan din ng mga tulong ng mga churches at ng Philippine Council of Evangelical Churches ay nagkakaroon ng pondo. At pati mga foreigner, merong foreign funding, nagkakaroon ng pondo para magkaroon ng Bibles. At ngayon nga po, challenge ulit nila tayo na yung hearing the Bible. Kaya meron ulit tayong radio Bible, kaya tulungan nyo ako maghanap ng person of peace para maalok natin. Ikaw, Bena, wala ka bang kaibigan dyan sa Manila Hills, no? Tapos ikaw, Noy, kung sino yung pwedeng tumanggap sa atin, pag sinabi mo, pwede ba kami mag-Bible study dyan? O naman, pupunta po kami dyan, pupunta tayo dyan ng Friday. No? Yung kaibigan ni Les Mark, hindi pa yun member eh. Alam ko. Pero baka sa atin gusto kasi kaibigan naman. May kaibigan eh. Basta may kaibigan kasi, ang mahalaga makinig lang. Sabihin lang, baka pwede, o kaya dalawin lang natin. Ako na ang magsasalita. Kapag kasi kayo nag-i-invite, parang kayo, discourage kagad kasi kayo eh. Dapat medyo, kung salesman kayo, kahit discourage yung tao, try mo lang. Try mo lang. Kailangan meron kang, yung positive impact, no? Hindi yung parang, okay, sige, sa susunod na lang. Gano, give up na kagad kayo. No? So, try nyo lang na meron ba kayong yun, sila Jen, tsaka sila EJ, baka meron silang kahit isang family lang na makinig ng Biblia. Kahit isang beses lang. Kung ayaw na nila, okay, next door, next family, next naman. Pwede naman. Sabi nga, pagpagin nyo lang. Pag ayaw, at least nag-share, di ba? Pag nag-share tayo, at sa susunod, yun na lang po. Ayaw na namin. Okay lang, pagpag lang. Okay, pagpag lang. Next door, next family. No? Kaila Mary Ann, doon sa Burgos, o kaya dito, kay Nonoy dito sa kanyang mga kaibigan. Kahit hindi dito sa San Jose, basta abot ng paa at gulong. Abot ng tricycle niya. Na pwede makinig. At maganda yun kasi daladalan mo yung Bible through Bible audio. No, dali natin yung speaker natin na maliit, medyo maliit yung madaling kargahin para malakas yung sounds. Okay, so yun po ang ating mga makikita tingnan natin kung makakatagal tayo dito at mapurso natin sa tulong ninyo. Sa akin lang po, talagang suko po talaga ako, hindi ko nakakayanin talaga. Tutulungan niyo ako, mag-invite man lang, mag-encourage man lang, magturo man lang ng person of peace. Alam niyo po, kasi lagi ko kinikwento sa inyo bakit nag-prosper ang Bible study sa office noon. Kasi sa isang taong gustong-gusto niya magkaroon ng Bible study. Ayaw ko eh. Sabi ko, sige, pray. Pag-pray niyo muna, nanay. Si Manang Seni. Hindi, basta, kahit ako lang umatin, mag-Bible study tayo. Basta magkaroon lang ng Bible study, sabi niya. Alam niyo po, napakasipag niya mag-invite, napakasipag niya magbigay ng Bibles. Pupunta siya sa Bible League, bibigyan niya ng Bibles, kahit janitor, kahit bisita. Ang dami po na-convert doon sa aming lunchtime ministry ng DNR. Kaya nga po, masaya naman tayo. Nasabi ko nga, mas naging pastor pa ako doon sa opisina kaysa dito. No? Sana merong ganun sa inyo. No? I wish ko lang. Kasi noon, si Ate Nor, pinakamasipag talaga mag-invite noon eh.
Siya kasi ang ma-PR. Siguro dahil giftings din lang naman yan. Kaya lang sabi ko sa inyo, basta gusto nyo, tutulungan kayo ng Panginoon. Pag-pray nyo, naggamitin kayo, kahit man lang sa invitation lang. Kahit man lang sa invitation. No? Kasi naging lax tayo sa bagay na ito. No? Ito lang tumutulong sa akin. Kaya pakiusap ko, kung gusto nating magpatuloy pa yung ating ministry o baka bubukas na lang tayo ng bago somewhere, pwede rin naman. No, kaya lang, sino na naman tutulong sa akin doon? Siyempre, yun ang difficulty. Pag mabubukas ka ng doon, ng isang ministry sa isang lugar, kailangan merong person of peace. Merong desirous na tao na willing to help the ministry, no, na magkaroon doon sa lugar niya. Kaya siya yung taga-invite, siya yung taga-prepare ng lugar doon, siya yung taga-host sa atin. Pag wala nun, so, wala pong mangyayari sa ating ministry. Ano po? So, siguro naman, kung gusto niyo magpatuloy, ang Lord of Glory, ay kasi ako, pwede magpatuloy sa ministry in other churches. Madali ako, sa ibang church sala ako mag-ministry. Wala nang Lord of Glory. No? Wala na akong aasikaso, wala na akong intindihin. Yun na lang church doon. Dahil meron yung sariling pastor at ako ay tutulong na lang. Pwede yun. We could do that. Kaya lang, itong church natin, hanggang ngayon, hindi pa niloob ng Panginoon na matuloy na aking i-rehisto sa PGCAG. Ako lang nakarehisto, yung church hindi. Kasi nga, wala tayong elders, wala tayong workers, no? Wala tayong staff, wala tayong teachers. No? Kaya hanggang ngayon, for 22 years tayo dito, yung mga dating nabuo, nabuwag. So, hindi na napalitan. At yun na nga, dahil lalong nawala, lalong nawala. Binubuo ko, tapos nawawala, nabubuwag. Binubuo ko, nabubuwag. Anyway, Lord willing, pag-pray nyo, no? Pag-pray nyo ang ating ministry. Wala tong mapupuntahan kung talagang nag-iisa lang. Kung makikita nyo sa lahat ng mga churches, merong eldership, may council, merong nagtumutulong sa pastor. Ang pastor, nangangaral lang yan, nagtuturo lang yan. Ang nagpa-planning dyan, yung council. Ang nagbibigay dyan, nagsusubo ng ministry, yung council. Siya, mangangaral lang siya, magtuturo, magtitrain. Mangangaral, magtuturo, magtitrain. No? Magdi-disciple. Yan ang pero kung walang taong taga-subo man lang, ayun, mahirap talaga tayo doon. So, okay, next, meron pa po ba? Kung wala na, tayo ay tutuloy na sa ating pag-aaralan sa mga. Noy, magba-Bible, may mag-verse pa si Noy. Noy, mag-verse ka pa? Ha? Wala pa. May i-share ka. Hindi kita papipigilan, mag-share ka pa, sige. Oh, warrior ka pa naman, oh. Warriors. Ay, sorry. Puri ng Diyos, maraming salamat sa umagang ito. Mayroon verse lang ako nito na hallelujah dito sa 63. Awit 63 verse 5 ba ito? 63 verse 4. Sabi doon, habang ako'y nabubuhay, ako'y magpasalamat at ako'y dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluwa'y kakain may kasiyahan, magagalak at umaawit ng papuri sa Diyos. Purihin ng Diyos. Ito na mga yung inaano ko ng verse nito. Ano ba talaga ang kakulangan ko dito? Bakit parang hindi ko angkop sa sarili ko? Kung tutusin, papalagi ito binalik-balik, pagbabasa kung ano ba talaga ang resulta nito. Kay minsan, pag nagdi-devotion ako sa madaling araw, sabi ko, Lord, parang malabo ang aking mga kahilingan nito. Ano ba talaga? Wala ma akong vision, nagbibisyon, mayroon akong vision, nanaginip, pero
hindi ko naman maunawaan yung mga bisyon na yun. Kaya napasalamat ako na yun lang inaano ko sa iyo, Panginoon, na ako magpapasalamat. Lagi akong magpapasalamat sa iyo. Sana yung mga panalangin ko na sana rin una-una yung mga anak ko rin parang nanlulupaypay. Ano ba ang ibig sabihin nito? At yun naman na ang sinasabi na di bali sila manghina basta ang puno nagpapatuloy. Sabi ko, Lord, ang tagal-tagal ko na dito, wala namang, mayroon naman ako nahikayat sa pag-share, pero hindi naman pumupunta dito dahil may katurin, malayo. Ilan yung tutulak ko doon sa bayan, harap ng, doon sa may, kay Villanueva, mayroon ako na ilalagay doon. Kasi pag dito, ang daming katuwiran. Gusto pasundo, ay wala nang kung oras. Tapos dito sa Isidro, yung pamangkin ko, yung dinalaw ko noong nakaraan linggo, nagsabi ko, Jen, na pwede kasi nung ginanyahan kami pagkain, sabi ko, pwede tayo mag-pray sa pagkain. Kumakain na sila. Sabi ko, talagang wala talaga itong mga ko. Nagpipray na ako sa sarili ko. Sabi niya, hindi na uncle, hindi na yan. Basta kanya-kanya na lang panalangin. Sabi ko, hindi naman siguro pwede. Importante, group, nagsasabay-sabay. Yun ang iniisip ko ngayon na kailangan i-invite ko. Pupunta ko tuwing linggo lang siya. Kung pwede natin, pwede ko yun sa Bible study yung sinasabi ni Pastora. Sana panalangin ko nga Lord, sana mag-open ako kami doon, sana ma-invite namin sila. Kaya po rin ang Diyos, nag-umpisa pa lang ako ngayon kung tustusin. Dahil ang hirap, talaga willing to. Isang pamilya yon. Sabi ko, Uncle, di ba purangin ka? May Pasko ba kayo? Siyempre, mayroon. Andun sa Bible yan. Kaya didiwang tayo sa pangalan ng Diyos. Kaya naniwala siya. Talagang naniwala ko kas Uncle na bulagin ka talaga. Yung iniisip ko ngayon, yung pinupuntaraya ko ngayon, nag-isip ako na sana madanaw namin na kasama ang pastor. Doon papakilala ko sa pamangking ko. Kaya po rin ang Diyos, salamat po, Panginoon. Saan yun, Noy? Puntahan natin sa Friday. Linggo lang. Linggo lang. Pwede naman. Para makasimula na. Isang oras lang. Diba? Para meron tayong video-video doon. Video-video. Picture-picture, video-video. Praise the Lord. Mahalaga, medyo konting sipagan. Medyo tinamad na rin kasi ako. Patawarin ako ng Panginoon. So anyway, ang ating pag-aaralan ngayon ay sisimula tayo sa talagang tema ng ating denominasyon, no? Ng ating Philippine General Council of the Assemblies Group of God. At mamaya introduce ko sa inyo. Pero sa ngayon, ang ating i-meditate ay matatagpuan sa Second Kings verse 5. So sa 2 Kings verse 5. 1 to 19. Sige, i-share ko yung ayan. So, sa 2 Kings chapter 5, istorya ito ni Naaman. Isang sundalo ng Syria, no? Kung di ako nagkamali. 2 Kings
chapter 5. Yan. Itong si Naaman ay pinuno ng hukbo. At ng Syria. At alam niyo naman, ang Syria, noong time na yun, namamayagpag din sila. Sila yung bumibida. Hindi ko lang alam kung noong time na yan, nasa ilalim nila ang bayang Israel. Pero baka kasi nagdala nga ito si Naaman ng isang batang babae, ginawa niyang alipin, no, dalagita, no, para maglingkod sa kanila. At doon nagkaroon ng pangyayaring maganda. Sa tayo manalangin. Father, we come to you, to your word. Fill us, encourage us, open our eyes, I pray, and cause us, O Lord, to be submissive to your word, to be humbly submissive to your word, to you, Father in heaven, to your presence, and to your throne. We give you glory. Salamat sa mga salita mo, Panginoon, na buhay. Sabi nga, living and active and sharper than two-edged sword. At madaming nagagawa sa amin ng mga salita mo, Panginoon. No? Nagtuturo, nagsasaway, nagtutuwid, nagpapalakas, nagpapalago sa amin, Espiritu, kaluluwa. Salamat po as we come to you humbly in your word, at to your word. You will change us. Baguhin mo kami, papalakasin nyo kami, posposin nyo kami ng iyong banal na Espiritu. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 So, siguro, ang title ko dito ay Deep to be Clean, or Dive to be Clean, or Immerse to be Clean. Sa Tagalog, lumubog ka para malinis ka. Lumubog ka para luminis ka. So, ang storya nito sa Syria ay may isang pinuno ng hukbo na nagngangalang Naaman. Mataas na pinuno ng hukbo na nagngangalang Naaman. Mataas ang pagtingin sa kanya ng hari sapagkat sa magitan niya ay pinapagtagumpay ni Yahweh ang Syria sa mga labanan. Noong time na yon, tinutulungan ni Yahweh ang kaway ng Israel, ang Syria. Alam niyo naman bakit, di ba? Dahil nagkakasala at lumalayo sa tipanan ang Israel, kaya ginagawa yan ng Diyos. Sabi niya kasi tuwing lalayo kayo sa akin, magsasamba kayo sa ibang Diyos, at gagawa kayo ng mga kasamaan, ang gagawin ko, yung kaaway nyo, papalakasin ko para i-oppress kayo. Yan. Para ipaalala sa kanila na magbalik loob sa Diyos. Siguro naman, alam natin ang istorya na yan. So, si Naaman ay isang magiting na mandirigma. Ngunit siya ay may sakit na ketong. So, nakita natin din si Naaman, ano? Mataas ang pagtingin sa kanya ng hari. Tinutulungan siya ni Yahweh. Magiting na magdirigma. Kaya lang may kapintasan na pisikal. Ano po yon? May sakit siya na ketong. Minsan, ang mga taga-Syria ay nakabihag ng isang dalagitang Israelita. Naging katulong ang dalagitang ito ng asawa ni Naaman. Sinabi nito sa kanyang Panginoon, kung ang asawa ninyo ay lalapit sa propeta na nasa Samaria, tiyak na pagagalingin siya niyon. Grabe pa na nampalataya ng batang ito. Diba? Batang-bata, marunong mag-witness sa kanyang Diyos, sa kanyang bayan, at sa propeta. Sabi dito, tiyak na pagagalingin siya niyon. Nang marinig ito ni Naaman, pumunta siya, actually sa English po, ang sabi doon, sinabi ng asawa niya kay Naaman. Kaya sabi doon, nang marinig ito ni Naaman, pumunta siya sa hari at ibinalita ang sinabi ng dalagitang Israelita. Sinabi naman ng hari, sige, pumunta ka at magpapadala ako sa iyo ng sulat para sa hari ng Israel. Nakita natin na itong si Naaman, he is well,
tawag dito, yung nagki-care sa kanya yung hari, no? At madami nagki-care sa kanya. At kahit hindi siya kilala nung servant little girl o dalagindig, nag-care din sa kanya nung makita niyang may ketong. Mapansin natin na palagay ko mabuting tao to si Naaman. Adam. Pumunta nga si Naaman na may dalang 350 kilong pilak, 6,000 pirasong ginto at 10 magagarang kasuotan. Dala rin niya ang sulat para sa hari ng Israel. Ganito ang sinabi sa sulat. Mahal na hari, ang may dala nito ay si Naaman na aking lingkod. Nais ko sanang pagalingin mo siya sa kanyang ketong. Nang mabasa ito ng hari ng Israel, pinunit niya ang kanyang damit at sinabi, ako ba ay Diyos na maaaring pumatay at bumuhay? Bakit sa akin niya pinapunta ang taong ito para pagalingin sa kanyang sakit? Baka naman humahanap lang siya ng dahilan para magdigmaan kami. Nang mabalitaan ni Eliseo, na hindi asawa ni Bena, ang ginawa ng hari, sa English ay Elisha. Hindi niyo ba alam na ang Elisha, nung tinagalog, Eliseo, ang pangalan na gusto kong nickname ay Elisha. Yan yung paborito kong propeta na kaya ibinigay ko yan na maging pangalan ni Aishen. Si Elisha, Aishen. Nasaan na nga ba si Elisha, Aishen? Tulog pa? Ha? Ang tagal naman. Sayang, yung istorya na to, makikita niya. Kaya sa English, di ba, Elisha. Tapos sabi dito, bakit? Sabi niya, nang mabalitaan to ni Eliseo, ang ginawa ng hari, ipinasabi niya, bakit kayo nababahala? Papuntahin ninyo siya sa akin upang malaman nilang may propeta rito sa Israel. Nalaman ito ni Naaman, kaya sumakay siya sa kanyang karwahe at pumunta sa bahay ni Eliseo. Kasama ang marami niyang kawal na nakasakay sa kabayo at mga karwahe. Ipinasabi sa kanya ni Eliseo, pumunta ka sa ilog Jordan, lumubog ka ng 7 beses, at magbabalik sa dati ang iyong katawan. Gagaling ang iyong ketong. Nang marinig ito, galit na umalis si Naaman. Sinabi niya, akala ko pa na may sasalubungin niya ako. Tatayo sa harap ko, tatawagin ng Diyos niyang si Yahweh at ikukumpas ang kanyang mga kamay sa tapat ng aking ketong at ako'y pagagalingin. At bakit hindi na lang sa mga ilog ng Damasco, tulad ng Abansa at ng Parpar, na mas malinis kaysa alinmang ilog sa Israel? Hindi ba pwedeng doon na lang ako maligo para gumaling? Ngunit, lumapit sa kanya ang kanyang mga lingkod at sinabi, Ginoo, kung mas mahirap pa riyan ang ipinagagawa sa inyo ng propeta, di ba't gagawin ninyo iyon? Gaano pa iyang pinaghuhugas lang kayo para luminis? Kaya, pumunta rin si Naaman sa ilog Jordan. Ano daw kasi yung ilog Jordan? Medyo marshy, yung maburak ng konti. Biro mo ng panahon pa yun, ha? Ilang years to? 1,000 years pa, bago kay Jesus. Pero sa Jordan River, doon din sila nagbabaptize, di ba? Sa Jordan River. Ayaw niya sa Jordan River kasi medyo maburak ng konti. Mas malinis nga daw yung Parpar at saka yung ano ba yung ilog na yan? Abana, no? Kaya pumunta rin si Naaman sa ilog Jordan at naglublob ng 7 beses gaya ng ipinagbibili ng propeta Elisha. Nagbalik nga sa dati ang kanyang laman at kuminis ang kanyang balat, tulad ng kutis ng bata. Si Naaman at ang kanyang mga kasama ay bumalik kay Eliseo. Sinabi niya, ngayon napatunayan kong walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa kundi ang Diyos ng Israel. At yun ay si Yahweh. Hindi si Allah. Hindi si Joseph Smith. At hindi yan Diyos na pinapakilala ni Manalo, no? Kundi yung pinapakilala ni Elisha na si Yahweh, Diyos ng Israel. Sabi niya, narito, pagdamutan ninyo itong aking nakayanan. Ngunit sinabi ni Eliseo, saksi si Yahweh,
ang buhay na Diyos na aking pinaglilingkuran, hindi ako tatanggap ng kahit ano. Pinilit siya ni Naaman, ngunit talagang ayaw niyang tumanggap. Dahil dito, sinabi ni Naaman, kung ayaw ninyo itong tanggapin, maaari po bang mag-uwi ako ng lupa mula rito? Kakargahan ko ng lupa ang aking 2 mola. Mula ngayon, hindi na ako mag-aalay ng handog na susunugin sa sino mang Diyos liban kay Yahweh. At sana ay patawarin niya ako sa gagawin ko kasi pagpunta ng aking hari sa Rimon upang sumamba, isasama niya ako at kasama ring luluhod. Sana ay patawarin ako ni Yahweh sa aking pagluhod sa templo sa Rimon. Sinabi sa kanya ni Eliseo, humayo kang payapa. Praise the name of the Lord. Purihin ang Diyos. Glory to God. So, meron po tayong, siguro share ko yung ating konting outline. Share. Okay? So, ayan na. Nakita niyo na ba yung sharing? Share. Assume. Ayan. Okay. So, yan po. Ay, tama ba? Ang aking ginagawa. Nakikita nyo ba? Stop share ko muna, ha? Share. Nakita na yung outline kanina, Talab. Ayan. Okay. Okay na. So, dyan sa story na yan, siguro, ang mga characters dyan, yung hari, 2 hari, no? Yung hari na isa ng Israel na napikon. Napikon. Sabi niya, bakit? Mukhang gera ata ang gusto niya na. Bakit gusto niyang pagalingin kita? Anong palagay sa akin, Diyos? Ito naman yung hari sa kabila. Hindi naman niya alam yung pagkakasulat. Aware siya. Basta kasi ang sabi sa kanya, meron doon propeta na doon siya magpagaling. So, sabi, magpaalam tayo sa hari para mapagaling ka. Ang dating naman sa hari ng Israel, offensive. Parang kala mo siya yung Kaya alam naman to, siguro it was yung narema ito ng Diyos kay Elisha. Kaya sabi niya, sabi mo sa hari, wag siyang magalit, sa akin niya padala. Para malaman ng taong to na mayroong propeta sa Israel. Ano ibig sabihin ng propeta? Taga-pamagitan o taga-salita ng Diyos para sa tao. At ang propeta nito, at si Elisha, merong double portion of the power of Elijah. Kasi yun ang kanyang hiniling nung bago kunin ng Diyos si Elijah. Si Elijah ay na-rapture, di ba? Ni-rapture siya, dinagit siya ng karwahe na apoy para idali na sa tahanan ng Panginoon. Kaya sabi niya, nung sinusundan siya ni Elisha, Lord, i-bless mo rin ako. Sabi niya, sige, pagka nakita mo ako paano kunin ng Diyos, maiwan yung mantel niya. Ibig sabihin, pinapasa na sa kanya yung assignment na pagiging propeta. Lead prophet. Kasi madami naman propeta. Mayroong lead prophet siya ng Lord. At binigyan siya ng double portion. Kaya nung pinalitan ko yung pangalan ko na Elisha doon sa FB, sabi niya, double portion ka na. Double portion na ba ang anointing? Sabi ko, wish ko lang. Anyway, merong servant girl, dalaginding. Di natin alam gaano, ang pagdalaginding, nagsisimula sa 13, 14 hanggang 16. No? Nandun yung wife ni Naaman na concerned din sa kanya. Si Naaman, who is the captain of the king of Syria, a great man, honorable, no? Tinutulungan ng Diyos, helped by God, man of valor, but a leprous man, a leper, has a leper.
So, pero ang concern nasa kanya yung story. No? At pagkatapos nun, sumunod naman siya kay Elisha, at merong taga-kumbinsi, taga-sulso. Sana ganyan tayo mga sulsultant, no? Yung mga sulsultant natin ay yung pabuti. Yung pabuti, yung hindi pasama o kapahamakan, kundi mapapabuti. Kaya nung ayaw ni Naaman magpasakop sa sinabi ni Elisha, ay sabi niya, pagka pinagawa ka ba ng bagay na mainam, gagawin mo? Yan pa kaya, konting bagay lang. No, ang galing ng simple encouragement. O nga, no? Sige na nga. Okay. So, ginawa niya, 7 ulit. Bakit kaya sinabi nila siya 7 ulit? Aywan. Bakit sa Jordan niya sinabi? Sabi nga, meron naman daw mas malinis na ilog. Ewan, di na alam. Bakit ganon? Bakit hindi niya sinabing, be cleansed? O kaya, hugasan kita. O cleanse ka na. Okay na, pag-pray kita, lay hands kita. O kaya, review ko. I rebuke the spirit of leprosy. Mga ganon, yung mga paraan, di ba? O kaya, hugasan na kita. Pero, alalahanin natin, ang Diyos, kahit anong paraan, pwede naman niyang gamitin. Kaya hindi natin mamimenos. We cannot underestimate the power of God through the way or through the pattern or through the anong tawag dito yung instrument, no? Or through kung anong instrumento, wala yan. At kung anong gamitin Lord, praise the Lord. Ang mahalaga, yung malaman natin, papagalingin tayo ng Panginoon. No? Ang una, ang sabi dito, kaya ganon, tinitignan kung magpapakababa si Naaman. Humility. Kasi siyempre, pagka naliligo ka doon sa putikan, tawanan ka, di ba? Kotse. Ano ba yan? Commander yun, naligo sa putikan. Yun na sa isip niya siguro. At saka na ang expectation niya, yung miraculous na nakikita niya, na kukuman, sa pangalan ni Yahweh o ng Diyos ng Israel, gumaling ka. Tagbos, galing na agad. Minsan may mga testing Di ba naalala natin yung bulag? Gusto mong gumaling? Gusto mong makakita? Bakit to si Jesus? Kumuha ng dumura sa putik, tapos pinaste niya dito yung putik na dinuraan niya. Di ba? Kung ibang tao yon at yung mga Pariseo, mandidiri. Ano ba yan? Napaka-unhygienic, napaka-unclean. Mga unclean. Sabi niya, alam mo, mahilig siya sa unclean, yung salitang unclean. Pagka may ketong, unclean. Pag inaagasan, unclean. Kasi nakuha rin naman nila sa kay Yahweh yun Sabi niya, pag merong ganyan, pag may ganyan, tinuturing niya na madumi, huwag niyo ipapalapit sa aking templo. No? Nakuha naman nila yun doon. Kaya lang nawala na yung talagang espiritu. Kaya nalayo sila sa talagang espiritu ang sinasabi ng Diyos. Kasi yung kabanalan na yon, no, yung kabanalan na yon, inilapit na niya sa magitan ni Jesus. No? Kaya hindi na siya basta-basta nagsasabi na, ay, alis ka dyan, madumi ka. No? Yung karumihan, na-interchange nila sa kabanalan. Kaya ayaw nila magpalapit. Akala nila ganun. No? Pero sinasabi naman ni Lord, pinapakita niya yung perfection, yung holiness, yung tinatawag na yung buo, no, wholeness na dapat o yung ng Diyos 'yon. So ibig sabihin unworthy, walang karapatan yung mga hindi malinis. Pero kung generally sasabihin mo malinis ka, nagkamali sila. Hindi naman din. Walang taong malinis, walang taong perfecto, walang taong hindi nagkasala. Lahat ay naging makasalanan. Dahil sa kasalanang minana kay Ebatadan. So simple as that, pero itinawid na yon ng Diyos sa magitan ni Jesus. No? So sa magitan ni Jesus, na nagkaroon siya ng makasalanang laman, no? Hindi dahil nagkasala siya, kundi minana lang niya yung makasalanang laman. No?
Pero nanatili pa rin siyang banal dahil hindi siya nagkasala kailanman. No? Kaya nga sabi, naging kasalanan para sa tunay na makasalanan. Siya yon, si Jesus. Dahil nga doon sa pag-adapt niya ng body, human body, human flesh. Pero spiritually, never siyang nagkasala. Hindi katulad natin. Malinis ang laman, pero madumi ang kalamnan. Ang kaluluwa at konsensya. No? Malinis. Maganda, nakasakay sa Rolls Royce. Ano ba tawag doon? Rolls Royce. Nakasakay sa magagarang at mayroong mga magagarang damit at alahas. Pero sabi nga, parang nitso. Ang ganda ng labas, bulok ang nasa loob. Kaya mas maganda pa rin na kailangan uunahin yung loob. Flood control daw. Nauna yung loob. No? Kaysa labas. Ang concern natin, more on the inside, more on our soul, more on our spirit, more on our mind, na? Thoughts. Ayan. Dapat nandoon. So anyway, kailangan lang humility. Lalapit ka sa Panginoon, hihingi ka ng pangangailangan mo. And God's power is incomparable. No? Walang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Walang katulad ang ating Diyos. Who can compare? Sabi niya, who can compare? Who you can compare with me? Sabi niya, sino pwede mo ikumpara sa akin? Sabi ng Diyos sa Isaiah, di ba? So wala yan. Walang ibang Diyos at walang pwedeng ikumpara sa mga pangyarihang Diyos. Kaya nga sabi niya, pagpuntahin mo siya sa akin para malaman nila na may propeta dito. Ang ibig sabihin, kapag may propeta, merong Diyos. Dahil ang propeta ay tagapagsalita ng Diyos. No? Kaya nga, naintindihan yun ni Naaman eh. Ano sabi ni Naaman? Sabi dito, ngayoy napatunayan kong walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa, kundi ang Diyos ng Israel. Amen. Alam niyo po ba, itong Diyos ng Israel, siya yung Diyos ko din, at dapat maging Diyos niyo rin. Si Yahweh, may lalang ng langit at lupa. Although title niya yung Diyos ng Israel. Kundi, pero siya ay talagang Diyos ng lahat dapat. Diyos ng lahat ng nakikita at hindi nakikita. Ang ganda ng salita dito na Amen, Sabi, ngayon, napatunayan ko, walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa, kundi ang Diyos ng Israel. Kaya anong sabi niya? Sasamba na siya, sabi niya, saksi ni Yahweh ang buhay, ngunit ang saksi ni Yahweh ang buhay ng Diyos na, sabi niya, sana ba wala na siyang sasambahin, kahit sabi dito, mula ngayon, hindi na ako mag-aalay ng handog na susunugin at sino mang Diyos liban kay Yahweh. Wala na siya ibang sasambahin. Wala na siya ibang paglilingkuran. Wala na siya pag-aalayan. Maliban kay Yahweh. Ganda na mga, talaga makita natin dito si Naaman, merong mabuting puso. Bakit? Nakilala niya si Yahweh. Nakilala niya kagad ang Diyos, na-acknowledge siya kagad. At binigyan siya ng habag, mercy. Kaya isa pang katangian ng ating Diyos dyan na makikita, ang Diyos natin ay merciful, gracious and merciful, and has no boundaries. Grace and mercy of God, Yahweh, has no boundaries. Hindi lang sa Israel, kundi pati sa mga Syrians, mga Egyptians, mga Filipinos. Pilipiniana. Kasi yung salita ng mga Arabo sa mga Pilipino, Filipinis. Mga Pilipinos. No? Ano ba? Lahat ng nation,
Sabi nga, blessed are the nation that knows God, that whose God is Yahweh, is the Lord. No? Mapalad ang bayan na ang Diyos ay si Yahweh. Nawa, ganun tayo, mapalad tayo. Paano kaya natin masasabi sa ating mga kababayan na tigilan na ang pagsunod sa mga imahe? Tigilan na ang pagbow sa mga kinarve lang ng tao. Carved images. Paano natin masasabi sa ating mga kababayan na ang Diyos ay Espiritu? Kaya dapat nasasamba sa Kanya ay sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat yun ang hinahanap na mananamba ng dakilang Yahweh. Ang taong sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Pumikit ka lang, you will find Him there. Hello? Because God, Yahweh is Jehovah o Yahweh Shammah. He is there. Wherever you are. Pag kinausap mo siya, andyan kaagad siya. Kasi nandun naman talaga siya. Nakatingin. Pero He will reach out to you when you reach out to Him. Sabi niya, kung ikaw ay lalapitan Kanya, alam kong may magagawa ang Diyos. Kagabi na napanood ko yung pelikulang Miracles from Heaven. True story. Siguro may time pa tayo. Itong kasi sa bandang huli ko na lang siya napanood eh. Itong babae na to ay naglilingkod siya sa Panginoon. Tapos, nagkaanak sila na mayroong condition, may sakit sa bituka. Yung, parang ganon, small intestine tsaka big intestine, large intestine, parang hindi nagpa-function ng maayos. Kaya yung 10 years old na bata, ang laki ng tiyan kasi yung bituka niya, hindi maayos. So sabi niya, doon sa patutuon niya to, sa patutuonan niya to, sabi niya, naglilingkod ako sa Panginoon, pero nung magkaroon kami ng ganyang pagsubok, inisip ko, sabi niya, parang nawalan siya ng pananampalataya. Sabi niya, nawalan ako ng pananampalataya, I lose my faith, sabi niya, gano'n. Tapos pumunta sila sa probinsya, parang medyo malayo, doon sa city, sa probinsya, doon na sila namuhay. 3 anak niya, isang medyo malaki, tapos yung sumunod, ay yun nga yung may condition, tapos mayroong mas bunso. Alam niyo ba sa paglalaro ng dalawang bata, kasi meron palang almost 100 years na puno doon na hindi naman inaalis, pero bulok na yon. Na siya yung, sabi niya, akyat tayo doon. Kasi gusto ng batang 10 taon. Sabi niya, sige. Parang in-encourage din niya ng mas matanda. So umakyat sila doon at umupo sila. Sabi niya, okay na to dito kasi kita na natin yung Tapos yung pag-upo niya gano'n, nag-crack. So, nung nagka-crack na ganyan, sabi niya, huwag kang masyadong malikot. Sabi nung mas matanda, unti-unti, punta ka dun sa may trunk na, kaso may butas na malaki yon. Sabi niya, kumapit ka dun sa may butas. So, tama-tama, paggapang niya sa pagkapit niya sa butas na ganyan, nahulog yung branch. Pero yung matanda, nakakapit naman sa mas matibay na branch. Tapos, yung bata, dahil sa gulat, nahulog siya dun sa butas. Na 30 feet pala ang lalim, nauna yung ulo. Tapos, 5 hours to 10 hours ata bago siya nasagip kasi ang dilim. Tapos, siyempre lalaki yung pupunta, yung mga rescuers. Nahirapan siya. Tapos hanggang sa tali na siya, naiakyat siya doon. Parang kakasya doon sa butas. Dapat upright di ba? Dapat nakatayo para kaya dito siya tinali para upright siya na inakyat, ganyan. Tapos iniga, tapos ganyan. Tapos 30 feet yung binagsakan. Ano niya dito? Sugat-sugat siya. Kasi nauna ulo Ang tendency, mabiyak yung dito niya. No? Kasi pag ganun, mabali siya. Mabali dito. Pero nangyari, wala man lang siyang fracture. Kaya sabi nung doktor,
Hindi ko rin maipaliwanag yun eh. Pero pag in-x-ray namin siya eh. Pero wala siyang malay. Tapos nung nagkamalay, yun, wala man lang siyang, sakit na naramdaman. Tapos, wala siyang fracture. Grabe, sabi niya, paano nangyari yun, May konting galos-galos lang. Saka galos-galos sa mukha. Isang himala. Pero alam mo, nung nandun siya, nung nahulog siya doon, nung sinabi ng anak niya, Mami, help me, help us. Sabi niya, what happened? Sabi niya, yun na nahulog nga daw sa loob nung, and taas ng puno, doon sa base na yon. Doon siya, sabi niya, Lord, please, Lord, please. Doon siya nag-pray. Nag-pray siya. Alam niyo ba, nirecite pa niya yung Lord's Prayer. Doon sa pelikula, ha? Paulit-ulit. Lord, forgive us of our sins. Lord, forgive us. Talagang paulit-ulit. Hanggang sa dumating na yung rescue, dumating na yan, 3 hours, 5 hours, lumipas. Hanggang sa, inaabot na sila ng madaling araw bago maidala siya sa hospital. Pero nangyari, wala. Di, umuwi na sila. Nung umuwi na sila, inaayos niya anak niya. Napansin niya, wala na yung tiyan na malaki. Hindi na malaki yung tiyan. So, binalik niya sa doktor, doon naman sa tiyan kasi iba-iba yung doktor, di ba? Sabi niya, alam mo, nagpa-function na yung bituka ng anak mo. Ayos na. Hindi lang siya binuhay ng Lord, yung sa aksidente na yon, pinagaling pa siya. Grabe talaga, Tapos nung kumakain sila doon sa garden, sabi niya, Mommy, I have something to tell you. Hey, why? You know, I saw my body outside me. Ha? Lumabas na pala yung kaluluwa niya. Namatay pala siya doon. Tapos may nakita daw siya, puti. Nagsalita lang daw siya. Sabi, you will go back. Sabi niya, go back to your body. Parang ganun, go back. Sabi niya, no, I don't want to go back anymore. Sabi niya, parang gusto na rin din sumama. Kasi parang ang saya-saya niya, wala siya nararamdaman na pain, wala kahit sasama na, no, your time is not yet. Sabi niya, has not yet come. Sabi niya, go back. So doon, nung dumilat siya, sa hospital na siya. So, ibig sabihin, pinagaling siya ng Diyos. Biro mo, hindi na siya nasaktan dun sa pagkakahulog ng 30 feet. Pinagaling pa siya. Ni Lord, alam mo, sabi nung mama niya, may kinuwentohan ka ba ng ganyan? Wala po. So, nangyari, kinuwento nila. Sumikat sa buong Amerika. Tapos, tapos pumunta sila doon sa mother church niya. Nagpatotoo siya. Alam mo, dami puno yung simbahan. Sabi ng pastor, dapat pala talaga may ganito puno ng media, puno ng mga asyusero, di ba? Tapos sabi niya, tapos nagbiro yung pastor, sabi niya, bago kayo umalis, meron tayong offering table, offering box dito. Nag-joke pa siya, tapos yun nagpatotoo. Nung nagpatotoo siya, meron isang nagtulik siya, sabi niya, hindi totoo yan. Gusto mo lang ng pagkatapos ng musel, sabi niya, gusto mo lang gusto mo lang magpasikat, ganyan. Kaso, meron nagpatotoo, galing din sa ibang lugar. Nakasabay niyang ma-hospitalize yung anak nun. Pero yung anak niya na may cancer, namatay. Pero sabi nung anak niya ng cancer, bago mamatay, I have peace, Dad. I am happy. Dahil doon nakausap niya kasi yung batang 10 years old na pinagmilagruhan ng Panginoon doon sa ospital. Kaya sabi niya, I believe. Now I believe in the presence of God. I believe in God. Naniwala na siya. Kahit namatay yung anak niya, naniwala siya. Kasi nagsabi daw yung anak niya na I'm happy, I'm at peace. Dahil nga, doon sa sharing siguro, kwentuhan o sharing nila nung bata. Kasi bata din yung anak niya. So, God is a God of miracle, no? Na sana na-inspire tayo ng story na to na meron pang natitirang himala sa Lord of Glory. Meron tayong marami pa. Kung mag-i-expect lang tayo, magiging prayerful tayo, magiging expectant tayo, magiging faithful tayo katulad ng servant girl nito. Sa servant girl nito, makikita mo, he is faithful to her God and nation. Di ba? Nakita niya, kailangan nito ng tagapagpagaling. Meron kaming tagapagpagaling. Hindi ng Pilipinas, ng TGP, kundi tagapagpagaling ng Diyos ng Israel.
Yeah? He's not hesitant to witness, although she was very young. Kaya nga, yung bata, pwede na mapatotoo eh. Kung mararanasan sana nila yung pagkilos ng Panginoon, ng Diyos. Sana nakikita natin yan, nini-explain natin sa ating mga anak na gumawa at kumilos ang Panginoon. Dahil dyan. Pagka nangangailangan tayo, sabihin natin, mag-pray tayo, mag-pray ka, kasi kailangan natin ng ganito. Para makita niya na nag-work ang Lord sa pamilya ninyo. She was not bitter, although she was taken captive and became a servant. Kahit na inalipin siya, kinaptib siya, inalipin siya, hindi siya bitter, hindi siya masama ang loob sa amo niya. At yung may concern pa siya sa amo niya. At dahil sa kanya, nakapagpatotoo siya, ginawa na, alam mo, lahat ng ginagawa ng Diyos sa buhay ng isang mananampalataya ay para sa kanyang kahigit na kaluwalhatian. Katulad nangyari kay Joseph, binenta, binenta, pinakulong ng amo dahil ayaw patulan ng amo, adya yung amo, tapos hanggang sa inangat siya ng Panginoon. No? Sasabihin mo ba, kaya anong patuon ni Joseph? Sabi niya, you meant it evil for me, but God meant it for good. Masama ang layunin niyo sa akin, pero ang layo ng Panginoon, mabuti. Kaya yun ang nangyayaring masama, layo ng Diyos, ikabubuti. Kinabuti ng Israel, kinabuti ng bayan nila, kinabuti at naging kalwalhatian ng Diyos. Naging kalwalhatian ng Diyos. It is for greater glory, for a higher good. For the higher good and greater glory of God. Sana ma-encourage tayo dito. So, ang kailangan lang, humility, faith, and obedience, no? That will lead to healing, that will lead to cleansing, that will lead to miracle. No? Humility. Nung una, ayaw niya. Kailangan merong faith. Niisip niya, duda siya. Kala ko, magkukumand lang siya. Pangatlo, kailangan lang sumunod siya. So, sumunod siya. Doon na nangyari yung bagay na yun. Kailangan ng humility, faith, and obedience to God, to Yahweh, para magkaroon tayo para ma-lead niya tayo sa more miracles, more healings, more wondrous works, no? More miraculous works. Sabi nung babae doon sa pelikula, sabi niya, ngayon alam ko na, ito true story to kasi pinakita yung buong pamilya niya, buong siya, ganon. Tapos ang saya-saya nila. Mula noon, hindi na daw nagkasakit yung anak niya. Mula noon. Siguro nung nagdalaga na, tumanda na, talaga nagsiserve na rin talaga kay Lord yun, di ba? Kasi nakipag-usap ang Lord sa kanya para mapatunayan ng Diyos doon sa nanay niya. Na hindi porkit nagkasakit ang anak niya, inabandon na siya ng God. Hindi porkit na nagkasakit yung Panginoon, mga pamilya niya na naharap sa matinding pagsubok o hindi man lang nasasagot yung panalangin. Hindi ibig sabihin, inabandon ka na ni Lord. No? Hintayin mo lang kung ano yung plan ni Lord. Kung ano man yung plan mo, Lord, I submit to your plan. No, I just want to worship you, Father. Bahala ka na dyan. Minsan kasi napoprostrate tayo kasi yung iniisip natin na gusto natin gawin ng Diyos, hindi nangyayari. Yun ang gusto kasi natin ano ba yung gusto mo, Lord? Let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be, let God be, let it be, let it be God. Hayaan mo ang Diyos. God's miracle must draw us to worship God wholeheartedly. Pag may miracles, huwag natin kalilimutan. Tignan mo, isa lang yung nangyari kay Naaman, committed na siya, totally committed to God, Yahweh. Sabi niya, wala na akong ibang sasambahin. Wala na akong ibang aalayan ng alay at handog, kundi si Yahweh. Ngayon, alam ko na, dahil alam ko na ngayon na walang ibang Diyos, kundi ang Diyos ng Israel, si Yahweh. Yan nawa ang Diyos ko at Diyos mo. Ang Diyos na si Yahweh na may lalang ng langit at lupa. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Napakabuti ng Panginoon. At nawa ay natulungan tayo ng ng story na yan. Napakaganda talagang story niyan. It's a very, talagang faith
encouraging. Ngayon, gusto ko pakita sa inyo itong, sorry hindi ko na, hirap kasi i-set up ng ating, yung ating, mali yung nabili ko kasi na, na projector. Sa susunod ay kailangan natin makabili yung talagang gano'n na lang table projector. At ang table projector na yon ay nagkakahalaga ng 15,000. Kaya medyo ipon-ipon muna. Kasi yung binili kong isa na ginagamit natin ay 10K. So medyo laki-laking bayarin yun eh. Kaya medyo makabayad-bayad na muna tayo at makaipon-ipon, bibili ako nung na yon. Yung mas maganda, yung 15K, kahit daw maliwanag siya. Kasi di ba pag mga projector, pag maliwanag, medyo malabo ang dating. Yun, kahit na hindi pa dumidilim, pag project mo, maliwanag na kagad. Talagang bright talaga siya yung hindi siya nakadepende sa So, anyway, siguro nakikita naman nung ating mga naka-online, pero hindi nakikita nung ating mga naka-face-to-face, ay i-share ko tong, I-share ko tong banner ng ating denomination. This is the 4th theme ng ating denomination. Mas i-explain ko yan later. Ang nakalagay dyan ay immerse. Ang ibig sabihin ng immerse ay lubog. Kaya naisip ko yung story na ni Ayman. Kailangan mo lang lumubog eh. Para pag ahon mo, makikita mo na yung himala. At sabi dito, 7 beses. Yung una, 2, 3, 4. Sinubukan niya siguro 5, wala pa rin. Kailangan talaga 7. Minsan kasi we have to be fully immersed. At sabi isi-share ko din yung video ng ating Assistant General Superintendent, na we must be fully immersed. Nang ibig sabihin, fully committed, fully devoted. Lubog na lubog ka, hindi sa utang, kundi sa presensya ng Diyos. Lubog na lubog ka, hindi sa problema, kundi sa Espiritu ng Diyos. Sa panalangin pala. Tapos lubog na lubog ka sa Espiritu ng Diyos at lubog na lubog ka sa plano ng Diyos. At wala ka ibang nakikita kundi at nararanasan kundi ang mga bagay na yan kasi nakalubog ka sa Diyos, sa presensya ng Diyos. At para sa akin, magpakalubog tayo sa salita ng Diyos. Be immersed into the Word of the Lord. Pwede ba magbasa kayo ng 3 chapters a day? Nasaan na po ba kayo? Kung sinusundan nyo yung ating app, yan, meron yan. Iba-iba yung niya, pero may mga focus, may area of focus, maganda. Maganda siya, ibang klaseng presentation ng So, pang ilang araw na natin dapat yon, no? Kung di ako nagkakamali, dapat ay dapat alam nyo na ang natin sa chronological order ng plan natin ay pang-10. Hindi, pang-10. Pang day 8 pala kasi sinumulan natin ng 3. So, day 8 na, kahapon. So, ngayon ay day 9. Yan ang devotional. No? At ang area ng focus niyan, Abraham. Yan, si Abraham, the father of faith. Tapos tinatagni-tagni niya yan sa New Testament. So sana ganun tayo. At i-encourage nyo. Kunyari magbabasa kayo, tignan nyo yung anak nyo, apo nyo, para, meron tayong reading ng Bible ngayon. Para ma-meditate nyo din yung bagay na yan. No? I-encourage nyo. Mag-reading ka ngayon, ito basahin mo. Para ma-appreciate niya. No? Sabi dito, God does not call us to dip our toes. Hindi tayo tinawag ng Panginoon na ilubog yung daliri sa paa. Ganon-ganon, magkaw-kaw-kaw lang into His work. But to dive fully immersed, heart, soul, and strength. Dive, buo, lahat. Mag-dive in tayo. No?
The kingdom advances through those who are all in. No? Pagka hindi ka sumama, iwan ka. Kailangan all in ka ba? Lahat ba kayo dumive sa dagat para makita yung wonders ng Sea of Miracles? Kailangan mag-dive para makita yung wonders of Sea of Creation. Kita mo naman yung, di ba pinakamaganda talaga yun, nasa ilalim, di ba, yung mga nagda-dive, yung diving. Ang saya, di ba, ang ganda sa ilalim. Ganun ang feeling pag tayo nag-dive into the presence of God. Makita natin yung miraculous wonders o wonders of miracles na makita natin na talagang kahanga-hanga, iga-igaya, ano ba doon? Kamangha-mangha na mga wonders of God. Pero ayaw ni Lord na nagganyan lang daw, nagkaukaw lang daw tayo sa presence ng Lord. Gusto niya mag-dive tayo into it. So yung mga apo ko na marunong mag-dive at ano sa tubig, alam niya yung feeling yan, alam niya yung experience. It is a very wonderful experience to dive into the waters. Tatlong kami ni Alex at ni Boogie, pag nag-dive kami sa tubig, yan ang gustong-gusto talaga namin. Dive lang kami ng dive. Ang saya-saya ng mag-dive, di ba? Ngayon, ang challenge ni Lord, let us dive into the presence of God. Let us dive into the Word, into prayer, into the Holy Spirit, and into the plan of God. Huwag tayo muna magplano ng iba. Yun lang muna plan ng Lord. Hello? How I wish na magawa natin to, pagpe-pray natin to, pagpa-fasting natin to, para sa ganon ay lahat tayo, we will be sharing the prosperity, the success of God in our lives. So tayo manalangin. Salamat, Panginoon. Thank you for showing us a bit, O Lord, of your plan na binigay mo sa visionary namin ng Panginoon. Na 10-year plan yan. It is about 1 million churches, 10 million, 1 million churches, Lord, sa buong mundo. At sa amin, ang ano namin, ang assignment ng distrito ay 10,000 churches. 1 million pala sa PGCAG. Kung di ako nagkamali, marireview ko yan, Panginoon. Kaya, Lord, kung hindi nyo kami tutulungan, wala kami maitulong doon. Kaya ang hiling namin yung pagtulong mo, pagkilos mo, Diyos, hindi lang kami i-encourage, kundi mag-iisip din kami, mananalangin din kami, at hahakbang kami paano ang gagawin namin, Panginoon. Para magawa namin, Panginoon, yung mandato, sabi nga yung million churches mandate namin 33. At by the end of 2033, ay na-accomplish man lang namin, Lord, yung vision na pinagkaloob nyo doon sa head ng Assemblies of God all over the world. Kaya salamat, Panginoon. Hallelujah. Bless you, Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon. May we dip, may we be immersed, may we dive into the waters of miracle para sa ganun, Panginoon. Lahat kami, Panginoon, magagamit mo para magpatotoo. Kapag patotoo kami, O Diyos, sa bawat makakaharap namin na mga tao. Thank you. We praise you. In Jesus' name, amen. 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 Praise the Lord. Pray tayo sa offering. Ben. Hallelujah. Tayo po ay magbigay at maghandog sa Panginoon. Tayo po manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa umagang ito na pinagkaloob mo sa inyong mga anak, Panginoon. Salamat po na matiwasay kaming nakinig yung mga salita, Panginoon.
Salamat, Panginoon. Tulungan mo po kami na patuloy na magbabad, magmuni-muni at mag-aral ng iyong mga salita, Panginoon. Magbasa ng iyong mga salita, O Diyos. Salamat, Panginoon. At ang plano mo, Panginoon, ang matutupad, hindi yung plano namin. Purihin ka, O Diyos. Tinataas namin ang aming kaloob sa handog, Panginoon. Basbasan mo po ito, Panginoon. Sa year 2026, Panginoon. Naway, Panginoon, nasa plano mo ang lahat, Panginoon. Nasa gawain ng simbahan lahat ang gawin namin, Panginoon. Hindi yung aming sarili ang masusunod, kundi sa inyo, Panginoon. Basbasan niyo po ito, Panginoon, para magamit, Panginoon, sa inyong ministeryo, God, sa inyong ikalalaganap ng inyong salita, sa ikalalago, Panginoon, ng inyong iglesia, Panginoon. Basbasan niyo po ang mga pagbigay, maging hindi makapagbigay, Panginoon. Ngunit, Panginoon, ito'y para sa inyo lang, Panginoon. Hindi namin to kung saan ginagamit, Panginoon, kundi para sa inyong iglesia, O God. Purihin ka, Panginoon. Basbasan niyo po ang bawat isa, Panginoon. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Ito po ang naming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. I encourage you to give unto the Lord, to give to our church, para po yung mga projects natin ay magawa po natin. Lord willing, ay meron pang... okay. Announcement. Ganun ba? Sige, mag-pray muna tayo ng pastoral para tapos announcement, tapos benediction. Sige. Bring your troubles unto the Lord and leave it there. Panginoon, salamat sa lahat. Purihin ka sa pagpapaalala sa amin na kailangan lang namin, O Diyos, lumapit sa inyo, humiling ng tulong, magpakumbaba, manampalataya at sumunod upang sa ganon, muli, pagbukas namin ng mata namin, meron ng himala na inyong pinagkaloob. Salamat po sa lahat ng pamilya, sa nanay, sa tatay, sa mga anak, ang iyong himala, ang aming hihintayin, Panginoon, habang kami, O Diyos, ay tutulungan nyo na magpakumbaba, manampalataya at sumunod sa lahat ng iyong kalooban. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Lord, minsan di namin niintindi ang araw-araw, hindi naman namin naiplano ito para sa inyong kalwalatian. Hindi man namin ito naiplano, Panginoon, para sa ikalalago ng aming pamilya sa Espiritu at ng aming mga mahal sa buhay. Nawa, bawat isa, O Diyos, ay meron lang plano araw-araw, weekly, na meron silang pagdulog bilang family sa inyo, Panginoon. Glory, hallelujah. At madala ka namin wherever you are. Yung pagdala ng lupa ni Naaman ay yung simbolo yon ng pagdala niya sa inyo, sa puso niya, Panginoon. At kahit susunod siya sa hari, sa pagyukod at pero ang sa puso at ang pagsamba niya, sa isip niya, sa kaluluwa, Panginoon niya, O Lord, alam niya ikaw na yung sinasamba niya. Kaya yung simbolo ng pagdala niya ng lupa, kung saan man siya nakatira, ay yun yung commitment niya, Father. Nawa, magkaroon din kami ng ganyang puso, na committed kami, kahit saan kami ilagay, ihiga, itayo, ilakad, kahit saan nyo kami dalhin, Panginoon, ay daladala namin ang pagsamba namin sa inyo. Daladala namin ang pagkilala namin sa inyo bilang nag-iisang Diyos ng lahat ng bagay, nakikita o hindi man nakikita, at nag-iisang Diyos ng aming buhay. Kaya thank you, Father. Hallelujah. Give you glory. We praise you.
At kung ano man po yung mga pangangailangan, kagalingan, provision, Panginoon, salamat. At sa mga undertakings ng family, kung ano man yung mga kabigatan, mga troubles, hinaharap, Lord, we leave everything to you. We just leave everything to you by faith. We believe in you because you care for us so much, because you love us so much, because you will do everything and you did everything for us. Salamat, ginawa nyo na yan, Panginoon, sa magitan ng paggawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo para sa amin. Lahat ng aming pangailangan ay pinagkaloob nyo na kasama si Jesus. Kaya salamat po. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Nawa na-encourage nyo kami. Nawa na-encourage nyo ang bawat isa. We will do great things for you, Father. We want to do great things for you. As you allow it, as you wish it, as you will it, as you allow it, Lord. Thank you, God. Hallelujah, hallelujah. Salamat po sa mga mahal namin sa buhay. At naabot nyo rin sila kahit nandun sila sa malayong lugar. May you knock, Lord, always at their hearts. Lagi nyo silang katukin, Panginoon. Meron Diyos na nagmalasakit. Meron Diyos na tumitingin. Meron Diyos na tumutulong. May Diyos na nagpapalakas. May Diyos na nag-iingat. Kaya minsan kung nawawala kami, O Diyos, sa isip namin na meron kaming Diyos na nag-aalaga sa amin, na nabubuhay lang kami, halos ng para sa sarili namin. Kaya patawarin nyo kami, pakalinisin, Lord. Hallelujah. Nawa, Panginoon, ay this year will be a year of harvest. Although, pwede rin maging year of seed time, sowing, puro tanim-tanim lang kami. Kahit tanim-tanim lang, Panginoon, masaya na kami doon. Mapagtanim ko, meron man ibang umani, alam ko naman, ikaw pa rin lang ang aani noon sa mga salita mo. Natutubo sa bawat tao mataniman ng aming pangangaral, pagtuturo, at pag-umalsakit sa kanila. Thank you, Jesus. We thank you and we give you glory in Jesus' name. Amen. Amen. Opo muna tayo. Few minutes. May announcement. Anong announcement? Announcement. Noy, meron kasing, ano ba yung announce ko? Okay. Sa February, first Sunday ng February. Magano tayo, meron tayong mga Bible ano din. I-extend natin ng ano doon. At magbigay tayo ng ano? Meron tayong offering, meron tayong gift. Birthday gift natin o anniversary gift natin para sa church. Yan, buti napaalala mo. So we are encouraging also na magbigay tayo, special gift to. Over and above our tithes and offerings, magkaroon tayo ng pledge and offering pledge offering para sa church. Okay? Para mapa-improve naman natin ang church natin for so many long years, nagtiyaga na naman tayo dito sa mainit at tumutulo, walang kisame, walang masyadong mga tarpaulin na nakalagay dyan ng mga verses, walang cross and so on. No, let us give our best to God, no? Kaya ini-encourage ko ang bawat isa na anniversary gift para sa Lord of Glory. So dapat paalala natin yan every Okay. Okay? Hiwalay ito sa tithes and offering natin. Okay? Okay. So tayo ay magpabasbas na sa ating Diyos na buhay. Taas na ating kamay. Hallelujah! 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 Salamat po, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Father in heaven. Ama, salamat sa dakilang pag-ibig mo na hindi nagmamaliw at sa magitan ng iyon na anak na si Jesus na palaging nariyan para sa amin at ang banal na Espiritu na nagpapalakas sa amin, nag-encourage sa amin. Thank you, Jesus. Ilubog mo kami sa iyong presensya at pagpalain ngayon at magpakailanman. Amen and amen. Hallelujah! Praise the Lord! Picture taking? Taking picture? Picture taking. Taking picture? Picture taking.